Itong video na bibigyan natin ng reaction video ngayon mga kapatid ay hindi ko pa talaga ito nakita, pero grabe na, nakakamangha itong mga kapatid. Nakakatakot talaga itong video na ito. So, kaya mo bang mag-survive kung nahulog ka sa barko, tapos nahulog ka dun sa lugar ng mga pating? So, itong kwento ng isang lalaking ito, nahulog siya sa barko, tapos doon siya napunta sa lugar ng mga maraming pating. So, papanuorin natin to kung paano ba siya naka-survive nito. O kaya mula kay Mr. Good Vibes, kung trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na sa kanyang YouTube channel niya at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload niya, at mag-subscribe. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. Okay, ano pa nang hinihintay natin? Wala na naman tayong hinihintay. Simulan na natin mga kapatid. Paano kung mahulog ka sa barkong sinasakyan mo sa gitna ng gabi at walang nakaalam na nahulog ka at naiwan kang mag-isa sa gitna ng karagatan na maraming pating? Anong gagawin mo para mag-survive? O ang mas magandang tanong, kayanin mo kayang mag-survive sa ganong sitwasyon? Ganito ang nangyari kay Brett Archibald at ito ang kwento niya. Isang South African surfer, si Brett Archibald, na magmula noong tumuntong ng edad na 40, kasama ng mga kaibigan mula pagkabata, ay taon-taon nang pumupunta sa Mentawai Island, isang isla sa kanluran ng Sumatra, Indonesia, para mag-surfing. Kilala ang Mentawai Island bilang surfer's paradise, kaya dito nakasanayan ni Brett na laging pumunta para ma-enjoy ang malalaking alon na hinahabol ng maraming surfers sa buong mundo. Noong April 17, 2013, papunta silang magkakaibigan sa nasabing isla nang mangyari kay Brett ang pinakamasamang bangungot na maaaring mangyari sa isang pasahero ng barko. Pagkatapos kumain ng panis na calzone, isang uri ng oven-baked pizza na binili nila bago sumakay at maglayag sa nirentahan nilang barko, sumama ang tiyan ng magkakaibigan. Nagising si Brett bandang 1:30 ng madaling araw sa sakit ng sigmura. Naisip niyang lumabas ng cabin para magpahangin at baka mabago ang pakiramdam niya. Pero bigla siyang nagsuka sa may railing ng barko. Nahihilo at nagdidilim ang paningin sa sakit ng tiyan. Naisip ni Brett na kapag nagsuka pa siya ng isang beses, mahihimatay na siya. Sumunod na nalaman niya, nasa ilalim na siya ng tubig. Umaikot-ikot at sumisinghap-singhap. Bumagsak pala siya mula sa gilid ng barko. Nahulog nang walang nakakaalam. Mga 2:00 na yun ng madaling araw. Paglitaw ng ulo niya sa tubig, nakita niyang patuloy ang takbo ng barko papalayo. Sumigaw siya ng sumigaw habang kumakaway. Pero paano siya maririnig? Sinong makakarinig sa mga sigaw niya? Tulog ang mga tao sa loob ng barko. Walang kamalay-malay sa nangyari. Malayo na siya sa kanila. At ang mas masama, napakadilim ng paligid. Nasa gitna siya ng karagatan. Naiwan, mag-isa. Agad pumasok sa isip ni Brett na doon na siya mamamatay. Alam niyang kilala ang lugar na yon na pinamumugaran ng mga pating. Pating ang papatay sa kanya, walang duda. Pero alam din niyang mahusay siyang lumangoy. Naisip niya matapos ang ilang oras na pagtampay sa tubig na kung magagawa niyang manatiling nakalutang, posibleng mabuhay pa siya. Dahil siguradong malalaman ng mga kasamahan niya na nawawala siya at hahanapin siya. Babalikan siya ng mga ito. Kaya lalangoy lang siya ng lalangoy. Lulutang lang ng lulutang. Maghihintay, aasa. Nang biglang makaramdam siya ng
isang bagay na bumundol sa likod niya. Napatigil siya sa pagpadyak ng mga paa. Isa pang bundol. At isa pa. Bumalot sa puso niya ang takot. Alam na niya kung ano yun. Pating. Ito na ang katapusan ko, naisip niya. At least, magiging madali ang pagkamatay ko. Mabilis lang akong kakainin ng pating na to, sambit ni Brett. Pero biglang sumipa ang kagustuhan niyang mabuhay. Pumasok sa isip niya na kung magagawa niyang labanan ng pating, hawakan niya ang fin nito para madala pa siya nito sa pampang at hinanda niya ang sarili niya sa pakikipagbuno sa halimaw ng dagat. Pero bigla-bigla, lumangoy palayo ang pating. Napatulala si Brett. Napatawa ng bahagya. Hindi ko pa oras ang kusang lumabas sa bibig niya. Sumikat ang araw at patuloy sa pagtampay ng mga kamay at pagpadyak ng mga paa sa tubig si Brett para mabuhay. Nung bigla niyang matanaw ang barko nila, bumabalik. Hinahanap siya. Umiikot-ikot ang barko sa dagat. Sigaw siya ng sigaw. Kaway ng kaway ng mga kamay. Pero dahil sa lawak ng karagatan na kinaroroonan nila, hindi siya nakikita ng mga kasamahan. Walang nakakarinig sa mga sigaw niya. At matapos ang ilang minuto, umandar na uli papalayo ang barko. Halos maiyak si Brett sa inis, sa galit, sa lungkot, sa desperasyon. Sinigawan niya ang langit. Bakit? Ano bang ginawa ko at ginaganito niyo ako? Patayin niyo na lang ako kung gusto niyo. Unti-unti na siyang nanghihina. Humihilagtos na ang lakas sa katawan niya. Ilang oras na ang lumipas mula nang mahulog siya sa barko. Samantala, nung mga oras na yon sa South Africa, nagising ang asawa niyang si Anita sa mga pagtatok sa pinto ng bahay nila. Ibinalita ng asawa ng isa sa mga kasamahan niya sa barko ang tungkol sa pagkawala niya sa dagat. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Anita. Hindi makapaniwala sa naririnig. Napausal siya ng taimtim na dasal na sana may makapagligtas sa asawa niya. Ramdam niyang sa puso niya na buhay si Brett. Naniniwala siyang konektado ang mga puso nila at yun ang binubulong ng puso niya. Hindi ba sa susuko ang asawa? Gagawin ni Brett ang lahat para mabuhay at mabalikan silang mag-ina. Tirik na ang araw sa lugar kung saan patuloy na lumulutang-lutang si Brett. Sa tansya niya, lampas alas 12 na ng tanghali. Halos 12 oras na siyang nasa gitna ng karagatan. At sa puntong ito, unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa na may makakakita pa sa kanya at magliligtas. Sa tindi ng pagod, hindi niya namalayan na nakaidlip pala siya. Naalimpungatan siya nang makaramdam ng matinding salpok sa ulo niya. Masakit. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang 2 seagull na pasugod sa kanya. Pinipilit tukain ang ilong niya, ang mga mata niya. Nagulat si Brett. Winagayway niya ang mga kamay niya. Pilit itinaboy ang 2 malalaking ibon na halatang ang tingin sa kanya ay masarap na pagkain. Sinigawan niya ang mga ito. Hoy! Buhay pa ako! Humanap kayo ng ibang makakain niyo! Matapos ang ilang sandali ng pakikipagbuno, tila naisip ng mga seagull na walang mangyayari sa kanilang pagpipilit na tukain at kainin ang kalbong lalaki na kawag ng kawag sa tubig. Kaya lumipad ng mga ito papalayo. Nagdugo ang ilong ni Brett dahil sa pagtuka ng mga seagull. May sugat din ang ulo niya. Pating, seagull, ano pa ang susunod? Buntong hininga ni Brett. Sa kabilang dako naman, nabalitaan ng sikat na Australian surfer na si Tony Etherington na mas kilala sa tawag na Doris ang trahedyang nangyari. Si Doris ang isa sa mga pioneer na nagtayo ng surf charters sa Mentawai Island. Kasama ang 3 pang kaibigan, agad pumalaot si Doris para tumulong sa paghahanap sa nawawalang South African. Naniniwala siya na magsusurvive si Brett sa karakatang yun dahil wala pang 20 oras mula nang mahulog ito sa barko. May prinsipyo ang pamosong surfer na walang maiiwan sa gitna ng karagatan.
Ipinangako niya sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi nila natatagpuan si Brett. Ang pinagtatakahan ko dito kung bakit hindi pa siya kinain ng pating pagkahulog niya. So ang iniisip ko talaga, kapag nahulog ka sa isang dagat na may pating, ang iniisip ko ay sasakmalin ka agad, pero hindi siya sinakmal ka agad. Mabait siguro yung pating na umaligid-aligid sa kanya, hindi pa siya sinakmal agad. So hindi ko alam. So ipagpatuloy na natin 'to para malaman natin kung paano talaga siya naka-survive. Hindi ako susuko. Ito naman ang sambit ni Brett para kay Anita, para sa dalawa kong anak. Pero tao lang si Brett, may limitasyon ng lakas ng katawan. Unti-unti nang naapektuhan ang isip niya sa tagal niyang nakababad sa gitna ng karagatan. Kung ano-ano na ang naiisip niya. Bigla-bigla, nakakita siya ng isang barkong papalapit sa kanya. Naroon ang mga kaibigan niya. Inaabot ang mga kamay nila sa kanya. Sumisigaw, "Halika Brett! Halika! Langoy! Ililigtas ka namin!" Lumangoy ng ubod lakas at ubod ng bilis si Brett. Pilit inaabot ang mga kamay ng mga kaibigan. Pero paghawak niya sa mga ito, bigla na lang naglaho ang lahat. Naghahalusinate na siya. Nakakakita na ng iba't ibang ilusyon, dulot ng matinding pagod ng katawan at utak. Bumuhos ang malakas na ulan. Punong-puno na ng tubig ang bibig ni Brett. Paghupa ng ulan, nakita niya ang mahal na birhen na tila nag-aaparisyon. Nausal na lang niya. Ano ito? Isa ba itong palatandaan? Ito na ba ang katapusan ko? Magpapaalam na ba ako? At maya-maya, inaaway at minumura niya ang Diyos. Nagwawala siya sa galit. 10 taon pa lang kaming nagsasama ng asawa ko. Bata pa ang mga anak ko. Kasalanan mo, kaya hindi ko na maihahatid sa simbahan ang anak ko kapag kinasal siya. Sumusuko na ang pananampalataya niya. Sumusuko na ang diwa niya. Naisip niyang magpakalunod na lang. Lumubog siya at humigop ng maraming tubig hanggang mapuno ang baga niya. Handa nang tapusin ang sariling buhay. Pero parang may kung anong humila sa kanya paitaas. Hindi niya malaman kung sino o ano yun. Basta ang alam niya, biglang sumipa muli ang tindi ng kagustuhan niyang mabuhay. Sumisigaw ang isip niya na lalaban siya hanggang sa huling lakas at hininga niya. At patunay na konektado ang mga puso nilang mag-asawa. Ganito rin ang isinisigaw ng kalooban ni Anita. Lumaban ka! Lumangoy ka! Hindi mo kami pwedeng iwan ng mga anak mo. Na tila konektado rin si Doris sa kanila dahil ito rin ang ibinubulong ng isip ng Australiano. Hindi nila pwedeng sukuan ang lalaking naiwan sa gitna ng dagat. Kahit pa sa tingin ng mga eksperto ay maliit ang tsansang mabuhay ang isang tao sa ganoong sitwasyon. Sa isip ni Doris, buhay pa si Brett dahil sa patag at kalmado ang dagat ng mga oras na yun. Malayong mamatay agad ang isang katulad ni Brett na sanay sa tubig. Itutuloy niya ang paghahanap sa karagatan. At kung may isang bagay na dapat ipagbunyi sa trahedyang ito na nangyari kay Brett Archibald, yun ay ang kanyang willpower. Matindi ang pagnanasa niyang mabuhay. Ang silakbo ng puso niya na patuloy na nag-uudyok sa kanya na kumampay lang ng kumampay. Ikampay lang ang mga kamay at ipadyak lang ang mga paa sa tubig. Lumutang lang ng lumutang. Lumaban na mabuhay. Lumubog na ang araw. Nagdilim na uli ang buong paligid ng karagatan. Gabi na ulit. Patuloy na lumilipas ang oras. Patuloy din sa paglaban si Brett. Umalo na ang ika-24 oras na nasa gitna siya ng karagatan. Pero buhay pa siya at nagpapasalamat siya. May isang pagkakataon sa mahabang oras na lumulutang siya sa dagat na nabiktima siya ng sting ng jellyfish na kung tawagin ay Portuguese man of war. Masakit ito pero hindi niya ito gaanong ininda. Ang
mas ininda niya ay ang pagkagat-kagat sa kanya ng maliliit na isdang kulay silver. Nagsugat na kasi ang likod ng legs niya sa pagkuskus ng mga ito sa swim shorts niya dahil sa ilang oras na pagpadyak-padyak sa tubig. At yun ang nakitang pagkain ng mga isda. Matapos ang mahabang sandali ng malaimpyernong sakit, nilubayan din si Brett ng mga isda. Pero papasuko na ang espiritu niya. Ilang sandali na lang ay bibigay na siya. Pero si Doris at ang mga kaibigan nito, papasikat pa lang uli ang araw, nasa laot ng muli. Nagtawag pa sila ng ilan pang barko na pwedeng tumulong sa paghahanap. Desidido silang makita ang nawawalang surfer. Alam ni Doris na naroon lang sa parting yon ng karagatan si Brett. Naisip niyang sundan ang agos ng tubig. Gusto nang tuluyang sumuko ng katawan ni Brett. Nagtatalo na rin ang utak niya kung may pag-aasa pa ba talagang may makakakita sa kanya. Parang ayaw na niyang maniwala na may Diyos pa. Baka nga dito na siya mamamatay. May kaunting sayang dulot ang isipin na yon para kay Brett. Dagat ang buhay niya. Sa dagat na siya nabubuhay sa loob ng maraming taon. Kaya marapat lang sigurong sa dagat din siya bawian ng buhay. Payapa niyang sasalubungin ang kamatayan niya. Nang may natanaw siyang maliit na kulay pulang krus, naisip niya, heto na naman ang hallucination ko. Pinaglalaruan na naman ako ng utak ko. Ayoko na. Suko na ako. Kunin niyo na ako, Diyos ko. Pero lumalaki ng lumalaki ang kulay pulang krus. Papalapit ng papalapit sa kanya. At bigla siyang nakarinig ng tunog ng makina ng isang barko. Nakita ni na Doris ang isang ulong lumulutang-lutang sa papad na dagat. Alam nilang nakita na nila ang hinahanap nila. Hindi makapaniwala si Brett sa nakikita. Sumigaw siya. Nagtakakaway. Tinapunan siya ng salbabida ng mga kaibigan ni Doris. Hinila siya papalapit sa barko. Nagsigawan ng mga kaibigan ni Doris nang mahatak na nila si Brett. Nang nasa itaas na ng barko, naiiyak na nagpapasalamat si Brett kay Doris at sa mga kaibigan nito. Sila ang tagapagligtas niya. Sila ang mga bayani nila. Umabot ng halos 29 na oras si Brett sa gitna ng karagatan. Kung sa iba nangyari yon, posibleng isa ng bangkay na lumulutang-lutang sa dagat ang natagpuan ni na Doris. Pero hindi si Brett. Matibay si Brett. Malakas ang loob niya. Malakas ang pananampalataya niya. Sinubok siya. Matinding pagsubok, pero napagtagumpayan niya. Matatag siya. Palaban. Hanga-hanga. Para sa karamihan, isang himala, si Brett Archibald. Mahigpit na yakap at abot langit na pasasalamat ang sinalubong ni Anita kay Doris. Ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang asawa. Ang taong hindi sumuko at nagtiwala na buhay si Brett. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang Grabe, no, very inspiring talaga ang kwento ni Brett. So hindi talaga siya sumuko. Sana gayahan ito ng mga ng ibang tao na na sumusuko na sa buhay. Ito, believe ako sa sa taong ito. Nakasurvive talaga siya sa sa pinakadelikadong na naranasan niya. So biro mo, nahulog siya sa barko tapos pating sigal at mga isda ang umatake sa kanya. At may na siya, nag-hallucination na siya, gutom na siya noon. So sobrang pagod na niya. So grabe talaga, hindi talaga siya sumuko. Yun ang totoong tapat na pananampalataya talaga sa ating Panginoon. Kaya yung si Jesus ay naglakad sa tubig, tapos sinabihan niya si Pedro na, Pedro, halika, lumapit ka sa akin. Tapos itong si Pedro nagdadalawang isip. So nagdadalawang isip siya. So ibig sabihin hindi matatag ang kanyang pananalig. Kaya yun siya, nalunod siya.
sabi nga ng Panginoon, napakababa naman ng Pedro, napakababa ng pananampalataya mo. Itong si Brad, ito ang talaga very talaga siya, very strong talaga ang kanyang pananampalataya talaga niya. So very inspiring talaga. Yan, lumaban talaga siya para mabuhay. So yan nga ang sinasabi natin, na bago mo makamit ang tagumpay ay magdaan ka muna sa iba't ibang sakit ng buhay mo. So magdaan ka muna sa mga challenge na hindi madali. So sana magaya ito ng ibang tao diyan na medyo pa sa suko na sa buhay, na dapat matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So yan lang po ang ating reaction video ngayon, mga kapatid. So ako po si Dexter Braganza. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, itong Team Tiger Shark, at magkita-kita tayo muli sa ating reaction video na naman. At patuloy kayong mag-suporta sa aking channel para meron tayong mga very inspiring at history sa Biblia na ating ibibigyan natin ng reaction video. Magkita-kita po tayo sa next video natin. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po. Peace out.